Good morning mga kumaring marites. Tignan nyo naman yung bungad ko. Literal na good morning talaga kasi kagigising ko lang. Anong oras na? Alas 6. Ayan, so napahaba yung tulog ko. So, kamusta po ang lahat? Medyo matagal-tagal din po, no? Kasi maalala ko dun sa last vlog ko is last August din. So, may isang taon na. Siyempre, August na ngayon, diba? 2025 na. 2024 pa yun. So, isang taon na. Diba? Ayun, naninibago ulit. Kasi, tawag dito, harap ko na naman yung cellphone. Kausap ko na naman. Charis. So, dito ako nag-vlog kasi, yung kapatid ko nagluluto sa kusina. Kaya, ang ingay-ingay niya, basta pa nagluluto yan o may ginagawa, nag-sound siya. So, maingay yung radyo niya. Doon sana ako sa kusina. Titimpla ng kape. Pero, mamaya na lang. Kasi nga nagluluto siya. Ayun po. Kamusta po ang lahat? Ayan. Ako po, okay naman po ako. Sa almost 1 year, bigla akong na-stop. Bigla akong nagpahinga. Hindi niyo ako nakita sa social media. Social media? Sa YouTube pala. Sa social media, alam ko naman yung mga iba dito na nanonood is nasa Facebook, ganyan. Ayan, doon po kasi ako naging busy and then basta marami pong naganap at kinailangan ko ding magpahinga. Kaya update ko na lang po kayo sa mga bagay-bagay na nangyari sa akin na kahit hindi naman dapat. Wala lang. Gusto ko lang kasi may nag-comment sa YouTube channel ko na mag-vlog ka na please, miss ka na namin. So, miss ko na rin po kayo sa mga nanonood sa akin, sa mga viewers ko po. In English lang yung nanonood, saka viewers na. Ayan. Ayan po. Good morning po sa ating lahat. Paano ba ako mag-start? Kasi naninibago na naman ako eh. Pero, syempre, dahil nangangapa na naman tayo ngayon at medyo matagal-tagal na wala. Alam ko yung mga iba dito siguro wala na rin. Hindi na rin ako maanong nanonood. Pero okay lang, may manood man or wala. It's okay po. Nag-update lang din po ako sa buhay-buhay. Sa buhay-buhay, ang dami nangyari. Kasi, biruin mo yun, sa isang taon. As in, may dadaang bagyo, may mga pangyayaring hindi inaasahan, diba? Nakapagbakasyon na lahat-lahat yung asawa ko, diba? Ganun. Alam ko marami kayong katanungan. Isa na din yung, kasi minsan, nung umuwi si ate ko, alam ko na mga nanonood dito sa vlog ko, nanonood sa vlog niya, na nakauwi din siya dito. Ngayon wala na siya dito, wala na naman sila, nakabalik na naman sila ng Canada. So alam ko na updated kayo sa kanya. So alam ko rin na nakikita niyo ako sa vlog niya. O diba, nakikita niyo naman. So may mga nagtatanong na, buntis sa ba si Dinel, mga ganun-ganun. So, sasagutin ko lahat yan. Lahat. Hindi naman lahat. Ewan, basta sabihin ko na lang sa inyo mga nangyari, mga kaganapan sa aking buhay na naman. Kasi, nag-start naman ako. Diba? Huwag yan na isipin yung lulubog-lilid ako. At least bumalik ako. O, ayan. So, sa ngayon, mag-aayos muna ako ng mga higaan. Higaan ko pala. Ayan. And magkakape at maglalaba. Actually, pang ilang laba ko na to. Kasi yung mga nagamit nila ate ko na damit na naiwan dito, nilaba ko na rin. Tapos, ang last na ilalaba ko is mga bedsheet. Kasi ang dami, nung umuwi sila ate ko, andito din sila kapatid ko, Lord. Nagbakasyon din sila dito. So, maraming nagamit na kumot, bedsheet, ganyan. So, ilalaba ko siya ngayon. Tapos, papakita ko na lang po sa inyo yung mga alaga ko na dumami na. Alam ko nakita nyo na sa vlog na ate ko. No? Kasi may mga pusa, hindi na naman, yung mga pusa ko na napakita sa inyo, I think nasa 3 pa lang, ata yun. Ngayon dumami po sila, so kwento ko na lang sa inyo, at papakita ko na lang sa inyo mga nabago dito, sa aming lugar. So, ayun po. Kita-kits tayo mamaya. Magkape lang muna tayo. Katapos ko nagkape, ayan, so ngayon naglalaba ako. Ayan. Actually, marami akong labahin. Kaso, inunti-unti ko nung umalis sila ate ko, Faye. Siguro naman, napanood nyo sa vlog niya. Andito pa po, oh. Ito is mga, mga bedsheet. Tapos, inuna ko na yung ibang tuwalya. Ayan.
Nag-ihaw na rin ako ng bangus dito kasi may dumating nga kaming bisitang biglaan. So, ayan. Nag-iisa lang ito. Magdadagdag na lang ako ng iluluto. Papakita ko na lang po sa inyo mamaya. Ayan. So, meron ako ditong ilalaga ko na lang siya. May kamatis. Ayan. Kasi talagang biglaan. As hindi ako nakapag-ready. Lalo may ginawa ako kanina naglaba-laba. Tapos, ayan. Itong ginain ko na bangus. Ayun. Tapos itong inihaw ko sakto. And then nag-add na rin ako ng itlog maalat. Ayan. Tatapusin ko lang muna to and then balikan ko po kayo. Kain na. Kain na po. Kain. Ito. Kabar ko. Kapatid ni Papa. Andito sila ngayon. Mangan. Sinong panganay sa inyo? Siya. Se? Ikaw, tapos si Papa. Anong bait ni Lulong? Akin 60 lang, Uncle? 61 to lang. Anong bait ni Lulong? Pigan tong ka lang, Uncle? 61. 61 ka lang. Kung to akala si Papa kino. Tapos siya, tapos si Uncle. Running 62. Running 62 ka na pala. Kala ko masatanda si Papa sa'yo. Ako muna. Anong bait ni Lulong? Oo nga. Kain. Time check. Alas 4 na. So, papakain ako ng mga alaga. At hindi ko na kayo na-update kanina. Nakauwi na yung mga kapatid ni Papa. Tatlo sila. Si Uncle Bait, si Uncle Megs, at saka si Uncle Anong. Ayan, so hindi ko na siya sa inyo na chika. Pero pinakita ko naman siya sa inyo na kumakain. Sila sa inyo na kumakain. So, alauna, alas 2 sila uwi. Kasi paulan na rin. So, dinalaw lang talaga nila si Papa. Ayun. Nakapasyal-pasyal din sila kahit paano. Actually, 2 beses nakapasyal si Uncle Anong saka si Uncle Megs. So, first time naman Uncle Bait. Kumbaga, panganay si Uncle Anong, pangalawa si Uncle Bait, tapos si Papa ko. Yan, kasi turning 62 na si Uncle Bait eh. Si Papa ko, turning 60 next year, January. So, magsi-senior citizen na si Papa. So, chika-chika na lang tayo later. Papakain ako ng mga alaga ko. Pakita ko po sa inyo. Ito na yung mga alaga ko. Ayan. Ito yung mga anak ng pato ko. Ang lalaki na nila, oh. Nakakalang lang sila dito kasi ang tawag dito, maliit pa sila. So, nakakalusot pa sila dun sa dati nilang kulungan dito. Ayan. So, papakita ko po siya sa inyo. Tignan nyo naman yung pagkain nila. Ano po ito? Darak. Kasi mga pato ko, mas gusto nila ang darak. Ayan. Nalagay po ako ng 2 punong takal. Ayan. Tapos, sinahaluan ko po siya ng kanin. Yung mga kanin po na ito, yung tira-tira po namin. So, dito po dyan. And, hinahalo ko po para kainin ng aking mga alaga. O, diba? Halo ko lang po muna. At ito na naman yung malalaki kong mga kapatupatuhan. Diba? So, wait lang. Papakainin ko lang sila. Wait lang. Pakain na tayo dahil nakasalubong na sila. So, dito po sila nakain sa may gulong. Ayan. Tapos, diyan po sila nakatira sa may silong. Doon po is, doon nangingitlog yung mga pato ko. Naglilimlim na yung isa dyan. Kaso, lang siya, nagutom. So, dyan. Ayan. Ayan, nakapagpakain na rin ng manok. Native na manok. Tapos, yan. Pupunta naman tayo dito sa mga alaga kong pusa. So, dito yung sasabi ko sa inyo na may bahay na yung mga alaga ko. Tahol ng tahol yung aso dun kasi may aso doon. Bahay naman ng kuliglig namin yan. Ayan. So, yung mga pusa ko na dumami na talaga sila. As in, dumami na sila. Hindi naman bonggang dami. Kumbaga, nakawala pa to kasi nakakalusot pa sila. Something dito siguro sila nakakalusot dyan. So, nakakawala pa sila. Pero kasama sila dyan. Kasi ito mga to anak ni Mascara. Si Mascara is yun po yung anak nanay nila. So, si Mascara nabuntisan ng pusa na hindi ko alam kung kanino yung pusa. Kaya ito yung mga anak nila. Ayan.
Tapos ito si Panda, anak naman siya ni Luna, nabuntisan din siya ng dalang pusa. May dalawa pa tong kapatid, kaso tawag dito, hiningi ng hipag ng ate ko, kaya binigay ko para hindi sila dumami. So 1, 2, 3, papasok tayo. Sige na, pasok na, dali, pasok na. Papasok yung mga yan kasi kakain na sila, gutom na sila. Tignan niyo, walis tambo nila, pinalap na naman nila. So ito, kailangan ko siyang ilak kasi para hindi sila makalagasaban ng papakain ako. So, yung kainan nila, yung mga tas doon naman yung mga lalaki. Hiniwalay ko yung mga pusang lalaki. Kasi nga, tawag dito, parang hindi sila dumami. So, dito may lalaki dito. 2 lalaki. Tapos babae. Hindi pa naman to, kasi siya, tawag dito. Maliit pa. So, hindi pa nila siguro yan i-stud. Ayan. Si Panda, hindi ko alam kung lalaki o babae. Check ko. Lalaki siya. Lalaki. So, isang babae. Babae, 1. Si Luna. 2, 3. 4 na babae. Tapos, 3 lalaki. Ililipat ko sila dun once na di na sila nakakatakas. Kasi sila, si Sophie at saka si Snow, hindi sila nakakatakas na. So, dito sa banda dito, medyo basain kasi minsan dyan sila naihi. Pero yan kasi, every morning, hinuhugasan ko yan. Kasi nga, yung kanilang taihan, pasintabi pa sa mga kumakain, yung kanilang pupuhan is naubos. So, pansamantala dyan muna habang wala pa yung in-order kong para sa poops nila kasi kailangan yun. So, ayan. Papapakain po muna ako. Nakalimutan ko po palang ipakilala sa inyo, isa ko po pang alaga, si Popoy. Aso siya ng asawa ko. Popoy ang pangalan niya. Kasi itong kulungan na to, ito yung kulungan na galing kay Sophie dati na pusa ko. Kaso malaki na yung bahay nila. Ayan. Ang gumawa din yan po is yung asawa ko. Yung bahay nila. O diba? Supportive ang asawa. Yes. Po si Popoy. Ayan. So ito walang bubong to. Alam ko nakita nyo na to na walang bubong. So ang asawa ko, winildingan niya, ginawa niya ng bubong. Humingi siya ng rita-ritasong bubong sa kapatid ko, sa bahay ng kapatid ko. So may tira-tiraso yan. Siya ang gumawa din yan. Dinagdagan niya ng bubong para hindi kawawa yung aso niya. Si Popoy. Popoy! Ayan. Hello po. Ayan, so tapos na ako nagpakain ng mga alaga ko. Mga pato, mga manok, pusa at aso. Halos lahat na ata iaalaga ko na. Charos. Yung kambing ko, hindi na ako nag-alaga. Kasi simula nung namatayan ako ng mga alagang kambing. May mga nagbebenta pa rin, pero may nagbebenta sa akin, pero hindi na kumuha kasi talagang natruma ako noon. Sabi ko baka hindi talaga para sa akin mag-alaga ng mga ganun. So, nag-stay na lang ako sa makaya ko lang. So, makikita nyo dumami yung mga alaga ko, mga pato ko, mga pusa ko. Alam nyo naman, diba, ang pusa ko lang na pinapakita sa inyo dati, 3 at 4. No? Pero ngayon, ilan na lang sila? Parang 8? Oo. Marami pa yan kung hindi ko nabenta yung anak ni Casper. Kasi nanganak si Casper, 3, nabenta ko sila. Tapos yung sasabi ko nga na disgrasya na pusa ko na alam nyo na, nasalisihan, napamigay ko yung 2 kasi humingi naman. So, gusto ko naman, ayan, kung gusto nyo pong humingi ng pusa ko na nasalisihan, pwede naman po. Pero, syempre, kayo po ang mag-a-adjust, kayo po ang tawag dito, kukuha ng pusa dito, syempre. Pag gusto niya lang po, kung gusto niya lang pong humingi, willing naman po ako magbigay ng mga nasalisihan para po mabawasan ako ng pusa. Actually, ang gusto ko sana talaga na pusa is 3, 2, ganyan. Kaso hindi na mapipigilan pa dahil dumami sila. Ayun lang, dami nangyari sa buong taon. Kung tatanungin niyo ako, nakalipas ang bagyo, ganyan, dami, grabe nangyari bagyo dito. Pero thankful kami, wala kang nangyari sa amin, walang nangyari sa bahay namin, at safe kami. Yun ang pinagpapasalamat ko talaga. 4 na araw din na walang kuryente dito, pero naayos din, di katulad sa Alaminos, sa Dasulang, tagal, mga 2 weeks ata, almost 1 month din, mga ganun. So yun naman po. And then sa mga nagtatanong na tatanong kay Ate Coffee na buntis na ba si Edenil, ganyan-ganyan. Hindi pa po. Kasi ang tawag dito, in God's perfect time, diba? In God's will,
Ganun. So, nangyari naman na yung, hindi ko alam kung nabalita ko sa inyo, nagpa-check up ako, nagpaalaga ako. Na ano ko ba sa inyo yun? Kailan lang ba ako nag-start nagpaalaga? I think, dito lang, last year, July. O ata, nabanggit ko ba sa inyo, nagpapaalaga ako. Hanggang sa, na-stop na ako. Kasi, hindi naman ako sa nawawala ng pag-asa sa part na yun. Pero, dahil wala naman nga problema sa akin, dami siya lahat-lahat. So, namin tinry ng asawa ko, nag-take din ng vitamin yung asawa ko, sinabihan ng OB ko na mag-take din siya. Pero, alam nyo na, ganun pa rin. So, naniwala na lang kami ng asawa ko na darating na lang. Kumbaga, hindi na namin siya yung iniisip. Kasi, the more na iniisip mo, the more na para kang madidismaya or parang tawag dito, syempre every nagkakaroon ako, diba? Kaya parang sabi namin sa sarili namin, pray na lang namin na alam namin sa sarili namin na darating at darating din yun. So lagi sinasabi ng asawa ko, magkaroon man ng baby or hindi, basta masaya kaming dalawa. Although maraming sasabi na, ngayon nyo lang yung sinasabi kasi ang tawag dito, bago pa lang kayo, pag tumagal na kayo, ganyan-ganyan. Ando na kami dun, advance na kami dun sa part na yun. Pero mangyari man yun, ano magagawa, diba? As long as okay kami, hanggat kaya namin na mag-aantay at mag-aantay. Alam ko narating yun, may mga 40 years old pa nga, nabubuntis, diba? Hindi ko nawawala ng pag-asa. Yes, 32 na ako. Alam ko medyo mahirap-hirap na sa part na yun. Pero it's okay, ganoon talaga ang life. No. Yung buhay ko naman dito na 1 taon namin ni Papa, okay lang. Marami struggle, marami nangyari. Ano nga ba ang ginawa ko sa 1 taon na yun? 1 taon na hindi nag-vlog, bigla huminto. Well, ganun po talaga ang life. Kailangan ko lang magpahinga. Kumbaga parang napaisip ako na saka na muna, ganun. Tapos hanggang sa tuloy-tuloy na nasanay na ako na hindi ako nagbablog, ganun. Na parang sabi ko, stop muna ako. Actually, hindi na nga sana ako babalik. Pero, napagtanto ko, parang memories na din kasi ito. So, hindi ko nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ko masasabing lagi akong may vlog. Kaya, kung meron, di ba? Di meron. Kasi hindi naman, ang tawag dito, alam kong paulit-ulit yung vlog na to. Kasi alam niyo na mangyayari dito, no? So, ang mga in-update ko lang siguro, yung mga nangyari, ganun, yung mga bagay na na-achieve, di ba? Alam ko nakita nyo na yan kay Ate ko Faye, na may bago kami miyembro ng family. Alam ko nakita nyo na yun. So, ayan, ay update ko lang kayo sa mga pangyayari. Hindi naman required yun, no? Pero, syempre, gusto ko lang din mag-vlog lang napagtanto ko kasi isip-isip ko na, kung ano, try ko ulit. Wala lang, share lang ako na ano, bahala na kung may manood wala. Diba? Kasi, tama naman si Ate ko Faye, memories yan. Hindi nang porkit nagbablog ka para lang kumita, diba? Nagbablog ka para may babalikan ka one day na, kunyari ako, tumanda na, makikita ko na, ay, ang ganda pala ng ano ko dati, no, nagbablog ako, ganito pala ako dati, mga ganyan. So, na-realize ko nga, no, sige, kaya, at saka may mga nagme-message din sa akin, nagsasabi na, Idinil, mag-vlog ka na, kailan ka babalik, miss ka na namin, diba? Ang galing, may mga tao palang ganun, no, yung napamahal na sila sa'yo. Kaya parang nakaka-touch, nakaka-ano na. Tapos yung asawa ko sabi niya, ba't hindi ka na ulit mag-vlog? Lagi siya sabi ng asawa ko yan. Kasi ang asawa ko supportive yan. Lahat ng gagawin ko, support yan. Kasi sinabi ko, sige. Pero may time din naman, may sinabi ako na mayroong hindi okay sa akin. Hindi naman, syempre, hindi, diba? Hindi naman sobrang bunggang-bunggang papayangan ng asawa, no? Ayun. So, nakapag-decide na ako na ito, hindi man araw-araw yung vlog ko. May manood man, sabi ko nga, or wala, it's okay. Ang importante, ako, na-update ko yung life ko dito, at para may babalikan ako one day. So, ayun lang po yung gusto kong i-share sa inyo, itong kaganapang pagbabalik na nangyayari sa aking life. Charis. Yun lang. Alam kong, ano to, starting pa lang. Pero alam ko na, may purpose to. May purpose. So, kasi nagiging busy na rin ako. Kung may mga friends ako dito na nanonood, na, tawag dito,
na alam na nagbebenta-benta ako through online yan. So, habang nakaupo tayo, habang nandito sa bahay, gumagawa talaga ako ng way para kumita rin kahit pa paano. Kasi talagang grabe ang bilihin ngayon, as in, yung bulsa mo, butas na. Wala na nga laman, butas pa. So, ayun lang. Maraming salamat po. And, sana po, sa mga nanonood, salamat po. Sana ipatuloy nyo pa rin akong panuorin kahit matagal akong nawala. At sana'y mag-subscribe po yung mga bago dito. Mga bago. Pero kahit pa paano, may nagsusubscribe pa rin. Ayun lang po yung update sa buhay ko. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan i-click notification bell at subscribe na rin po. Maraming salamat po. God bless.